Magandang araw sa inyo mga ka-Johnny. Ito po muli ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So pag-usapan natin yung mga list ng mga rebook, cease and desist order ng mga OLA na dapat nang ma-rate. At ito kasi yung mga pinakamalala na mga mapangharas ng mga OLA. So isa-isahin natin. Pero bago yan mga ka-Johnny, please subscribe dito sa aking channel, like, share at hit nyo na yung at hit nyo yung notification bell para sa ating para updated kayo sa mga views na ginagawa natin dito about sa OLA. Yun, medyo nabulabul ako, no? At gomu no. Okay, pero simulan natin dito kay Fcash, kay Pashcash. Etong OLA na ito ay matagal na po talagang na-revoke at still operating nga lang dito sa Play Store at patuloy na nagpapautang at patuloy nga raw na ginagawa yung kanilang illegal na gawain kahit na wala na siya ng lisensya. Pakita ko po sa inyo itong post ng SEC o ng Securities Exchange Commission, September 28, 2020. Ayan, SEC revokes Fcash Global Lending License. Ayan, malinaw. Yan po, basahin nyo po. Ngayon, kung hindi nyo man maintindihan kung bakit sila na tanggalan ng lisensya, ay dahil dito sa the Securities and Exchange Commission canceled the Certificate of Authority of Fcash Lending Incorporation to operate as a lending company for his unfair debt collection practices. Ayan, dahil lumalabag sila doon sa mga unfair debt collection practices na kung saan, alam niyo na ibig ko sabihin na sila ay may mga illegal na ginagawa katulad ng harassments. Example lang po yan, yung mga ganong klase. Kasi marami kasi nakalagay dyan sa unfair debt collection practices na kung saan ay pinagbabawal nila yung mga ganitong klase ng uri na paniningil doon sa mga borrower. At ano-ano ba yung mga OLA ng Fcash Global Lending? Okay, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo si Fcash Global Lending. Pashcash, Fcash, Pashcash VIP at Pashcash Loan. Ayun. Kaya kung makikita niya sa Play Store, ayan po, revoke po ang license niyan, matagal na. So, example po yan ha. Ito na, sunod tayo doon sa ibang mga may cease and desist order naman. Ay, si Muka pa pala. Huli natin si ano nga pala, si Copperstone Lending Company. Ayan, revoke din po yan, kaya dapat ma-read din po yung OLA na yan. Yung mga kapatid ni Muka, si Quickla, Facebook Pay, Pocash, kung ano pa. At yun, basta yung mga yun na kung saan kayo nakaka-loan sa kanila, di ko alam kung saan kayo nakakapag-loan kasi wala naman sila sa Play Store. Pero si Muka nandyan pa rin niya sa Play Store mga ka-Johnny. Okay, ayun, dapat ma-read din yan dahil hanggang ngayon patuloy sa operation kahit wala ng mga lisensya. Ayan, mapunta naman po tayo sa may cease and desist order na mga OLA ng SEC. Ito, pero ito medyo may update ng konti dito sa mga cease and desist order na mga OLA. Etong si Armorak Lending nilift na yung cease and desist order nila. Kumbaga, okay na ulit sila mag-operate. Wala na silang problema, wala na silang magiging kasi medyo bumagal nga. Medyo wala nga ng konti yung kanilang mga unfair debt collection practices. Kaya ako masyado nakikita ka report doon sa mga Facebook pages at saka doon sa mga sa akin na wala naman nagsasabi na hinaharas sila nitong Armorak. Pero dahil na-lift na, fully operational na po talaga sila. At ito pong FESL Lending Investor Corporation na kung saan ay meron ng permanent CDO. Yung FESL, ito po yung na-raid sa yung sa Pasig. FESL, yung mga loan ba kalimutan ko kung ano basta something na may mga pautang kasi wala ta kasi lista dito mukhang susunod na mare-revoke na to kasi nga dahil sa mga pagkaka-raid sa kanila kaya sila nagkaroon ng permanent cease and desist order. Baka susunod ma-revoke na yan, pag-aaralan kasi siguro ng SEC yan, and then pero dapat ma-raid na ulit no kasi ang na-raid dito nung last year si PNP lang, si PNP Anti-Cybercrime. Okay, tapos si Philippine Microdebt Financing, ayan, pending resolution of the Commission and Bank through the Office of General Counsel. Okay,
nakapending yung kanyang resolution kung sila ba ay permanent CDO o malamang o baka revoke o something. Dahil nga ito naman si Philippine Microdot, ito naman yung na-raid ng NBI noong June last year. Ito yung meron silang pautang peso, yun ang kilalang OLA nitong Philippine Microdot. Okay, sana naintindihan nyo. Medyo magulo yung utak ko, gigising ko pa lang kasi talaga. Okay, next, ito si Populous Lending Corporation, talagang permanent CDO at permanent na rin na revoke ang license. Kung maalala nyo, si Populous ay yung si Peso Pop, New Cash, Lucky Loan, at kung ano pa, di ba? Marami rin yung OLA yan. Pero dahil nga ang daming report at complaint dito kay Populous Lending ng ilang taon na, halos ang mga complaint dyan tuluyan na na-revoke at nagkaroon na ng permanent cease and desist order. Ewan ko kung ano na yung mga OLA nila ngayon, pero may nagsasabi sa akin na sila raw ngayon si Morgold. I'm not sure kasi wala ako masyado concrete evidence about that, pero ang hirap kasi speculate lang, di ba? Mahirap mag-akusa, baka mamaya nagpalit nga, hindi natin alam. Pero ganoon lang naman yung magawain ng mga yan tatanggalan ng lisensya, papalitan ng pangalan, a-apply ulit, ayun. Pero ito pa, isa pa, na meron cease and desist order na dapat din ma-raid, si Surety Cash Lending Investors Corporation, ayan, permanent CDO, hindi Cagayan de Oro, cease and desist order. Okay, kaya na. At ito yung pinakahuli na kung saan talagang malupit pa sa malupit. Etong si UPeso, si UPeso Lending Corporation, permanent CDO yan. Pero nagugulat ako, dami nagko-comment sa akin, si Pera Poryo nangaharas, si Pera Lending nangaharas, si Loan Moto nangaharas. Lahat po ng binanggit ko ay under ng UPeso po yun. At ito pa, may kaso po iyan sa korte na isinampa ng SEC last year. Kung mapapanood nyo yung mga balita, may pinusa ko nung nakaraan dyan kung saan ko kinuha yung mga videos, mga info, ay doon po nakalagay po yung mga ebidensya na yon, na kung saan pinakita ko kung ano yung mga may kaso. At hahanapin ko ulit siguro para ma-update. Kasi iba din na nahanap dito sa aking channel, natatabunan na ng ibang mga videos ko. So yun, in-update ko kayo kung mga ulang na dapat siguro sunod na ma-raid ng mga nitong PAOK, no? Kasi nga sabi nila gusto nila mag-raid ngayon ng mga OLA at nagtatanong sila. Pero ito yung tingin ko na mga pinaka dapat ma-raid ngayong taon na ito. Itong lalong-lalo na si UPeso, tsaka si Mocha Mocha, tsaka itong si isa. Yung sabi ko kanina, wala sa isip ko tuloy. Yung Fcash yun, si Pashcash VIP, si Fcash Lending. Okay, so yun, sana makatulong itong video ito at mapansin din ng gobyerno kung ano yung mga dapat nilang unahin o gawin dapat sa mga lending companies na ito na lumalabag sa unfair debt collection practices. At kung saan, alam nyo na ibig sabihin, nag-ooperate na hindi naman sila operational dahil nga sa walang lisensya at mga may cease and desist order at may mga kaso pa. Yun, no? Sana malinaw yung mga sinabi ko at ito yung listahan na yan. Kayo ako magtatanong kung si ganito ba, si ganyan, wala po sa sinabi ko, o wala pong kaso yan, wala pong revoke yan. Kaya kung mabanggitin si OK Peso, si Pera mo, si mga ganyan, hanggat hindi ko binanggit, wala po yung mga revoke o wala po yung mga cease and desist order. Okay, sana naintindihan po nanood, tapos di naman naintindihan ng iba, nagtatanong pa rin po si ano. Yun lang po yung binanggit ko, yun po yun. Okay, sana naliwanagan po. Ito po yung lingkod ka Johnny ng Janitor TV at ng Johnny Usapang Utang, Usapang Ola. Goma no!